Hi guys, Don Villeza here from the AV Motors Tuning Sales and Service Center. This is part 2 of our series ng Pro Fender Shock Review. Kung hindi mo napanood yung part 1, just go to the description of this video para doon sa basic introduction and information dito sa world-class suspension which is the Pro Fender Shocks. Pag-uusapan natin ngayong gabi, hihimayin natin at tutukuyin natin lahat ng internal parts ng Pro Fender Shocks. Makikita nyo lahat ng kanyang functions and features. Second, mamaya pag-uusapan din natin yung tinatawag namin na 1+1 warranty. This is not a typical reaction video. Ang service department ng AV Moto ay may ihinanda na video para sa ating lahat. Magre-rebuild sila ng Pro Fender Air Series na shock, which is mapapanood natin ngayon, so samahan niyo ako. Ang nakikita natin ngayon guys, dun sa inyong mga screens, ay lahat ng internal parts ng Pro Fender Shocks. So, nandito yung shim stock assembly, yung kanyang piston, nandyan din yung seal head, kung saan nakaupo yung oil seal, nandito din yung ating, yung kulay pula, yung dual layer na ating dust cover, nandyan na yung shafting, nandyan yung piston rings and lock rings, makikita nyo rin dun sa top left portion yung shock body. Nilagay na ng ating service technician yung shaft doon sa bench vise. Mapapansin nyo na meron din tayong soft jaw dyan para hindi magasgasan yung component. And also, as you can see, yung gold kanina, yung gold na tinanggal niya, ang tawag doon ay seal bullet. Kasi upon insertion ng mga parts, syempre ayaw naman natin na may masira, especially yung dust seal at saka yung kanyang oil seal. Kung nakita nyo din, meron siyang mga pinapahid, meron mga sprays. That also allows yung smooth insertion, saka that's the assembly grease, the assembly lube, para pinong-pino yung maging galaw after the reassembly. Yan, nilalagay na niya yung piston and yung shim stock assembly, pati yung lock nut nung shaft. Ito naman yung shock body na nilalagyan na niya ng kanyang shock oil. In this case, we are using the Maxima 10W shock fluid. Yung shock fluid is kakaiba sa fork oil. The fork oil goes into the front shock. Ang shock fluid ay exclusively ginagamit natin for rear shock services only. Nailagay na niya doon sa nitrogen tank yung separator ng oil and nitrogen, which is the sa ibang shocks, bladder. In this case, kay Pro Fender is a piston type naman. Dagdag lang siya ng konting shock oil kasi doon sa part wherein binobomba niya, we are bleeding all the air out para walang bubbles doon sa loob ng ating assembly. And that will allow lahat ng shims, yung piston, exclusively sa oil lang sila gumagalaw for proper and improved damping. Yan, nailagay na niya yung seal head wherein doon nakalagay yung oil seal para hindi magtagas yung oil. Nandiyan na din, doon sa may takip, nilalagay niya ng 3 tornilyo yung ating double layer na dust cover. So, I think he is almost done. Nailagay na niya yung takip for the nitrogen and i-check na lang niya to make sure na walang hangin doon sa loob ng assembly. Yan. And it's time to fill it up with the nitrogen. Ang trabaho ng nitrogen ay putukin lahat ng bula na yon. So, the travel, the damping, the performance is always consistent. Kung napansin nyo din, dito, once i-compress niya yung shafting, kung saan na siyang bumabalik. That is because doon sa high pressure nitrogen na laman ng ating Pro Fender shock. And that's just a testament na ang Pro Fender shocks ay fully functional, serviceable. Ang next naman na ipapakita ko sa inyo, lahat ng internal parts. Alam niyo yung guys, every time meron tayong pipihitin dun sa rebound,
sa compression, ano kaya yung nangyayari sa loob? We have another video na ipapakita sa inyo. This is the first time sa history ng AV Moto Shock Review and Rebuild na makikita natin yung mechanism ng compression, ng rebound, at saka yung nitrogen tank. Expect nyo na ipopost ko ng konti so that we can appreciate more kung ano ang nangyayari sa loob ng mga Pro Fender shocks. Here we go. And guys, I want you to focus on the encircled portion, yung may yellow. And then makikita nyo rin na meron doon parang brass or golden material. That's the needle ng compression adjuster. Yung knob na hawak ng technician na may mga numbers, yung hard plastic. So, makikita nyo rin doon sa bandang ilalim na mayroong channel for the oil. So, indeed, na functional yung baso ng Pro Fender shocks. And what we are about to see here, na every time pipihitin yung knob, makikita nyo na yung needle, gumagalaw siya up and down. Kasi ang ginagawa niya, binabarahan niya yung daanan ng langis so that the compression can be sometimes faster, depende sa setting, or it can be slower para naman mas improved yung damping. Ayan guys di ba? Ang ganda. Ulitin natin para sa inyong lahat. Yun. So habang bumababa yung needle, bumabagal yung compression damping. Habang umaatras naman siya, lumuluwag yung oil flow kaya bumibilis ang kanyang compression. Next, let's go to the rebound adjuster. Dito naman sa rebound adjustment, mapapansin nyo guys, dun sa loob ng yellow na circle, meron spring and then sadyang binutas ni Pro Fender yung shaft para ipakita sa atin na dito sa loob ng shaft, nagfo-flow yung oil. So, doon naman sa may rebound adjuster, dito yan sa may footing, every time pipihitin natin yan, meron palang karayom na nagtataas baba doon sa loob. Similar lang doon sa compression. And ang ginagawa niya, pinapabagal lang niya yung oil flow. So, let's watch again. Ayan guys, kita nyo ba? Taas, baba. So, ulitin ulit natin. Ayan, medyo compressed yung spring habang iniikot yung knob sa ilalim and then nadi-decompress yung spring. And then finally, naalala nyo yung sa part 1 ng video, meron tayong pinag-usapan na aluminum fin tube. Yung mga guhit-guhit, kung kayo ay marunong mag-repair ng computer or yung ating mga regulators sa ating mga motor, meron tinatawag na heat sink. Ina-absorb ng material yung heat from the inside of the component and then dinidissipate niya dun sa fins. Pag nahanginan yung fins, it becomes cooler. Remember, 200% cooler, 200% better performance. So, tingnan naman natin dito. Sa video, I posted para makita nyo na meron siyang itong silver thingy, guys. Ito yung tinatawag na piston. Siya yung separator para hindi maghalo yung langis at saka yung nitrogen. Ano ang ibig sabihin ng 1+1 warranty dito sa AV Moto? Ang Pro Fender Shocks Philippines ay nagbibigay ng 1-year replacement warranty kapag nag-leak ng maaga ang iyong shocks. Pero kapag sa AV Moto ka bumili ng iyong Pro Fender Shocks, we are giving you +1 more year of service warranty. So kapag wala ka ng warranty at nagtagas ang iyong Pro Fender Shocks, AV Moto na ang bahala sa iyo. So, what does this ensure for everyone? Ayaw syempre namin dito sa AV Moto na magsisi ka sa pagbili mo ng Pro Fender Shocks. Alam ko, marami naghihintay sa inyo para dun sa pricing ng Pro Fender Shocks. Lalong-lalo na yung bike fitment. Aling Pro Fender model ang babagay doon sa motor mo? So, pasensya na guys. Bibitinin ko muna ulit kayo. So, that will lead us doon sa part 3 ng Pro Fender Review Shock Series. So, this has been Don Villaza from the AV Moto Tuning Sales and Service Center. Thank you for watching.